540 na! Family Feud na! 540 na! Family Feud na! Pilipinas, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Mula sa reality dance program na Stars on the Floor, Glyza De Castro at ang Fierce on the Floor. Coach Jay at ang Masters on the Floor. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon mga kapuso. Ready na ba kayo sa weekend? Kami rin. Pero bagong weekend break, makihula muna kayo ng top answers dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud. Ngayong hapon, maglalaro ang celebrity and digital dance stars. Pati na rin ang mga batikang choreographers na napapanood natin sa Ultimate Kolabanan sa sayawan, ang Stars on the Floor. Ang unang team, eto sila. Ang team Fierce on the Floor led by award-winning actress, a singer, celebrity dance star, at si Perena herself, Glyza De Castro. Hello! Hi, Glyza. Hello? I'm so happy to see how you enjoy, diba, dancing. Thank you. Meron ba yung newfound love dito sa dancerist era mo? Of course. I've always been dancing, pero occasional lang. Kapag may prod lang, ganyan. Pag kailangan sumayaw, tapos fun-fun lang with the family, with friends. Pero dito talaga, iba yung discipline na na-acquire ko from dancing. Dito ba, is it because mas may oras ka to prepare or dahil ba nahahawa ka rin sa mga mahuhusay mong kasama? Yun din, nahahawa ko kasi parang nakikita ko yung example nila na halos araw-araw nagpe-prepare kami, nagpa-practice kami. Hindi natatapos yung training. Kailangan talaga paghandaan yung prod. Kaya ang dami naming araw to rehearse, to train. Kahit na minsan nga, hindi namin kailangan mag-rehearse, nag-rehearse pa rin kami para to perfect the piece. Parang mga atleta rin talaga. Yes, Grabe, yes. hanip ang disiplina. Kaya gusto ko malaman, sino pa yung mga malulupit na kasama mo, Glyza, sa team mo? Ay, ito napakalupit na to. Kung saan-saan to napupunta. Vietnam, China, para lumaban. At ito ay talagang world-class ang performance at award-winning din pagdating sa floor. JM Univeres! Hi, JM! Ito naman, digital dance star din natin. TikTok sensation with over 1.4 million followers. Wow. TikTok cutie, Joshua Desena. What's up, Joshua? Eto, nung nakita ko siya, parang feeling ko kapatid ko siya kasi nung time na nag-Stars on the Floor kami, parehas kaming red yung buhok. So ngayon, meron tayong dance celebrity star, Vision Patrick Rocamora! What's up, Patrick? Wow. Ready na tayo. Oh my goodness. JM, alam ko every week naghahanda kayo para sa mga production numbers. Kung naghahanda kayo doon, dito, paano ka naghanda sa Siyempre, katulad lang po sa pagsasayaw, dapat pinag-usapan namin yung technique namin for this game. May technique sila! May technique. Ano kaya yun? Malalaman natin mamaya. Good luck. Fears on the Floor. Ito naman, ang makakalaban nila. Masters on the Floor, ang kanilang team captain. Siya po ang choreographer ng SB19. The genius behind the dance craze of Gento. Gento, Moonlight Dam, Dungka, among many others lang yan. Isa ito sa 3 dance authorities ng programa kasama ni Maren Rivera at ni Mamang Pokwang. Please welcome Dance Trend Master Coach Jay. Coach Jay! Coach Jay, sino-sino mga teammates na kasama mo ngayon? Una sa lahat, gusto kong
bigyang babala yung kalaban namin. Early warning, ha? Early warning. Kasi dapat kayong kabahan. Kasi yung mga kasama ko, mga coaches yan. So, dapat kayong mata-coach. Joke yun. Ayun, so ang una kong ipapakilala, si Eljan. So, pag nag-one leg yan, talagang kabog lahat. Pag one leg ka nga, Jan. One leg? Ano ba yun? Ang susunod naman, isa sa pinaka-poging na kilala ko, na matangkad na coach, Coach MJ. Ang susunod, pag umiti ito, talagang mag-iiba, magiging liliwanag yung paligid. Yan. Coach Angel! Coach MJ, tingin nyo, pabibigyan ba kayo ng mga mini-mentor ninyo? Okay lang naman po na pagbigyan nila kami kasi at the end of the day, di naman po sila mananalo sa program. Wow, Coach Angel, agree ka ba doon? Of course. Well, there's only one way to find out. Good luck sa inyo. Masters on the floor. Here we go. At stake for this battle is 200,000 pesos. So alamin na natin ang sabi ng survey. Glyza and Coach Jay, let's play round one. Intense, intense. Ano, intense? Ganun pala talaga doon? Top 6 answers are on the board. Ito isang daang Pinoy sinurvey. Matapos isubo ang pagkain, bigla mo itong iniluwa. Bakit kaya? Liza. Mainit. Nandiyan mo dahil mainit. Oh, Liza, pass or play? Dahil mataas ang respeto ko kay Coach Jay, paglalaroin kita, Coach Jay. Wow. Ipapasa ko ngayon to sa'yo. Buena mano. Pass. All right, let's go, Coach Jay. Kayo ang maglalaro dito. Eljan, so, matapos isubo ang pagkain, bigla mo niluwa. Ba't kaya? Mapait. Mapait. Ano ba yung mga mapapait? Ang palaya. Ang palaya. Nandyan ba ang mapait? Wala. Oh, MJ, so sinubo mo yung pagkain tapos biglang niluwa mo. Ba't kaya? Masyadong malaki. Oh. So hindi kasha? Hindi kasha. Pwede! Mabibilaukan. Luwa ka agad, luwa. Pwede! Survey says... Oh. Fears on the floor. Coach, matapos isubo ang pagkain, bigla mong niluwa. So, ba't kaya? Ano meron? Maanghang. Ikaw ba mahilig ka sa mga? Medyo lang. Medyo. Slight Oh, lang. may iba kasi iba yung tolerance sila sa sa anghang eh. Mga Bicol Express, hot sauce, masarap. Nandiyan ba ang manghang? Meron? Coach Jay, sinubo mo na pero niluwa mo. Ba't kaya? Panis. Panis. Nandiyan ba ang panis? Yan! Panis! Eljan, sinubo mo, niluwa mo. Bakit? Hindi masarap. Simple lang. Hindi daw masarap. Oha! Tama kaya strategy ni Glyza. Kung alam na niya. Patrick, bakit kaya? May tinik. May tinig, Joshua. May tinik po. May tinig din, JM. Ganun din. O, tignan natin kung matinik ba talaga sagot nila or kung masasagot ni Glyza, we don't know. Again, matapos isubo ang pagkain, bigla mong niluwa. Bakit? Pwede rin hindi masarap. Nasabi na? Nasabi na ba? Oo. May tinik, may tinik. May tinik. Hindi masarap kasi may tinik. Sorry, busy kami kaka-attend. So, sorry pero kailangan tanggapin yung una eh. Yung una sinabi mo. Okay lang. Anyway, natinik ang fears on the floor. So, round 1 goes to Masters on the floor. May 76 kayo. Okay. Dahil dyan, meron pang, tatlo pa hindi nakukuha. Gusto nyo? Talaga?
Hello, what's your name? Lizal po. Hi, Lizelle. Ano bang paborito mong pagkain? Adobo po? Adobo! Luluwa mo ba yung adobo pag kinain mo? Hindi. Kailan mo lang siya iluluwa? Kapag? Kapag maalat, Maalat! Nandiyan bang maalat? Go! Okay, number 5. Tingnan natin number 5. It's okay. It's okay. And Bawi tayo. number 4. Hindi pa luto. Ibig sabihin matigas pa. Welcome back to Family Feud kung saan nagko-collide ang mga stars ng Stars on the Floor so far. Ang Masters on the Floor pa lang nakaka-score with 76. Pero ang Fierce on the Floor ay babawi na sa round down na ito. Ang next na magtatapat, ang Lagabog Dance Master na si JM. At ang dance artist at choreographer na si Eljan. Let's play round 2. Come on. Wow. Grabe. Super talented individuals. Ang tanong, sagot kaya rin nila ang mga tanong na to. Top 6 answers are on the board. Isang buwan nang hindi umuwi yung kapitbahay. Isang buwan. Ano kaya nangyari sa kanya? Go. JM, Namatayan. namatayan. Kasi baka dahil namatayan siya, maaaring umuwi siya. Yes. Sa probinsya niya, siguro. Gano'n. Namatayan. Wala. Eljan, so isang buwan nang hindi umuwi ang kapitbahay mo. Bakit kaya? May kabit. Good! Hindi ka bet. Isang buwan. Parang pagsususpetsa mo kagad, no? Meron na kagad daw, makakabit. Wala rin. Joshua, so isang buwan na hindi umuwi yung kapitbahay mo, bakit kaya? Nag-abroad. Nag-abroad. Nandiyan ba yan? Nag-abroad. Uy, dyan, pwede. MJ, pwede pa mas mataas. So imagine mo, kapitbahay mo, 1 month nang hindi umuwi. Bakit kaya? Na-confine sa hospital. Na-hospital, nagkasakit. Nandiyan ba yan? Oo, mas mataas. MJ, pass or play, MJ? Dahil mataas din ang respeto ko sa kanila. Pass mo kami. Pass muna. Naku, gumanti na. Eto na, let's go. Patrick, isang buwan nang hindi umuwi ang kapitbahay mo, ano kaya nangyari sa kanya? Pwedeng nakulong. Nakulong. Andiyan ba yung nakulong? Wala. Isang buwan nang hindi umuwi ang kapitbahay mo, Glyza, ano kaya nangyari sa kanya? May dinalaw Kamag-anak. or kaibigan. May dinalaw siya na ibang tao, Pinuntahan. kamag-anak. May dinalaw. Walang dinalaw. Okay, Masters on the Floor, huddle na kayo. JM, isang buwan na hindi umuwi yung kapitbahay mo, ano kaya nangyari sa kanya? Nagbakasyon. Magbakasyon! Yun lang! Nandiyan ba yan? Oh, top answer yan. Joshua, isang buwan na hindi umuwi ang kapitbahay mo, ano kaya nangyari sa kanya? Nagtrabaho po. Nagtrabaho. Nandiyan ba yan? Wala. Coach Angel, ano kaya to? So, isang buwan na hindi umuwi yung kapitbahay mo, ano kaya nangyari sa kanya? Pumasok ng military. Oh, interesting. Interesting. Yan. Yan. Nangyayari talaga yan. Nagpa-enlist sa military. MJ. Naglayas. Naglayas lang. Sa Eljan? Wala nang pambayad ng rent. Wala na pala. Na-evict. Na-evict na pala sa bahay. Coach Jay, isang tamang sagot lang. Isang buwan na hindi umuwi yung kapitbahay mo. Ano kaya nangyari sa kanya? Nagtago. Nagtago. Bakit? Maraming utang. Maraming utang. Maraming utang daw. Nagtatago. Nandiyan ba yan, survey?
Mukhang tama yung desisyon nila mag-pass. Back-to-back wins ang Masters on the floor, kaya humbakot sila ng 162 points. Ang Fierce on the floor naman, wala pang puntos, pero malaki pa ang chance sila makahabol, kaya tiwala lang. At dahil meron pang dalawa na hindi nakukuha sa board, oras na naman para sa ating studio audience, manalo na! Siya? Okay, ma'am. Ma'am, kayo po. Ano pong pangalan nyo? Dalia po. Dalia. Okay, may dalawa pa po. So yung kapitbahay nyo, isang buwan na hindi umuwi, ano kaya nangyari sa kanya? Nagtana, nakipag-live-in. Nagtana! Nandiyan ba yan? Congratulations, ma'am. Congratulations. We got one more left. Number 4. Wala na siya dun. Lumipat na. Nagbabalik po ang matinding co-labanan ng stars sa sayawan dito sa Family Feud. Recap muna tayo. Leading ang Masters on the Floor, 162. Ang Fierce on the Floor ay wala pang puntos. Kaya ang next to play ay ang TikTok dance sensation na si Joshua at ang head choreographer ng Stars on the Floor na si MJ. Let's play round 2. Go. Wow, nice one, guys. Awesome. Top 6 answers ang hinahanap natin. Mapapagastos ka kapag kinuha mo ang serbisyo ng taong ang propesyon o trabaho ay ano? Joshua? Lawyer po. Lawyer. Kunyari, hinire mo siya for his or her services, mapapagastos ka talaga. Sabi ni Joshua, ang lawyer. MJ, meron pa. Again, mapapagastos ka kapag kinuha mo ang serbisyo ng taong ang propesyon o trabaho ay ano? Doktor. Doktor. Kung may lawyer, usually, katandem yan. Andiyan ba, doktor? Top answer. Pass or play, MJ? Play po. Okay, let's set. Round 3. Si Angel, mapapagastos ka kung kinuha mo yung serbisyo ng taong ang propesyon o trabaho ay Isang engineer. engineer. Survey. Engineer. Coach Jay, ano pa? Contractor. Contractor. Kung may engineer ka, siyempre may contractor na ka-partner yan. Nandiyan ba ang contractor? Walang contractor, Eljan. Mapapagastos ka kung kinuha mo yung serbisyo ng taong ang propesyon o trabaho ay ito. Architect. Arkitekto. Nandiyan ba yan? Wala rin. Pwede lang kayo mag-usap-usap, ha? Napapagastos ka, MJ. Kinuha mo to eh. Itong professional na ito kasi may services. So ano kaya trabaho to? Marriage organizer or coordinator. Mga wedding coordinator. Wedding Oo nga. coordinator po. Nice. Grabe, yung profession na yan, actually parang kauusbong pa lang, di ba? Yung industriyang yan. Sobrang laki na ng wedding industry. Nandyan ba ang wedding coordinators? Hoy, wala. Okay, ito. Ano na? Okay, time to score, Patrick. Again, mapapagastos kapag kinuha mo ang serbisyo ng taong ang propesyon. Electrician po. Electrician. Electrician. Yes. Joshua. Mechanic. Mechanic. JM. Interior designer. Interior designer. Liza, ito mapapagastos ka kung kinuha mo ang serbisyo ng taong ito. Electrician. Electrician. Oh, wow. Electrician. Diba? Ano yan? Siyempre, profession mo yan. Pagiging electrician. Nandiyan ba ang electrician? Wala! Tignan natin yung mga na-miss out. Number 6. Joshua, pakibasa kayo number 5. Ano ba to? Mechanic po. Number 3. Narito na ang scores after 3 rounds. Naghahabol ang Fierce on the Floor, pero leading ang Masters on the Floor, 254 points sila. Sino kaya ang papasok sa ating Fast Money Round? Magkakaalaman na sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome
Welcome back to Family Feud. Wala pa rin puntos ang team ni Glyza. Fifth round talaga. This round na. Habang namamayagpag sila, Coach Jay, with 254 points. So make or break. This is the last head-to-head battle. Let's call in ang member ng Visual si Patrick at ang dance artist at A-team member si Coach Angel. Let's play the final round. Go. Wow. Parang naging policy sa amin ni Ate. Pa-testing pa lang yun. Ano pa kaya pag talagang actual mga dance-off? Top 4. The answers are on the board. Anong branded na gamit ng mga artista ang karaniwang gawa sa leather o balat? Angel? Bag. Bag! Uy! Hoy! Meron pa! Hoy! Okay. Anong branded na gamit ng mga artista ang karaniwang gawa sa leather o balat? Jacket. Sino usually gumagamit ng mga leather jacket ko sa kanya? Ako. Naman, di ba? Kaya mo nga sinagot eh. O sabi ni Patrick, leather jacket. Nandyan ba leather jacket? Wow! Patrick, pass or play? Play. All right, let's play the final round. First time maglalaro. Pinaka-importanting round pag Liza. Anong branded na gamit ng mga artista ang karaniwang gawa sa leather or balat? Sapatos. Oh, ano ba? Sabi ni Glyza, sapatos. You got it, you got it. Oh, JM, isa na lang. JM, branded na gamit ng artista na karaniwang gawa sa leather o balat. Sinturon. Sinturon. Pero yung sinturon ko, gawa sa ano eh. Gawa sa tali. Gawa sa tali. Okay, hindi pa tayo sure. Relax. Sabi po nila, sinturon. Ang sabi ng survey ay... Meron yan! Meron yan! Meron yan! Ang ating final score, Fierce on the floor, 300 points. Wow naman. Nadali na si Toron. Matches on the floor, 254. Thank you anyway. You played well. Salamat. MJ, maraming salamat. Thank you po. Thank you. Coach Jay, maraming salamat. Mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos. Thank you very much. Oh, guys, ha? Ano pa? So, guys, sinong papasok sa ating final round? Dalawang players ang kailangan natin. Si Patrick. At Patrick, kaya mo yan! Kaya mo to, kaya mo to. Sige, go, let's go! Alright. Glyza and Patrick, welcome back to Family Feud. Kanina, nanalo ang Fierce on the floor na 100,000 pesos. Siyempre, gusto natin manalo sila para mauwi nila ang total cash prize na 200,000. Diba? At bukod doon, mapanalo rin ang 20,000 ng napiling charity. Ano ba napili niyo, Glyza? Ang napili po naming charity ay ang GMA Kapuso Foundation. Asa Kapuso myself. Thank you, Glyza. Okay, si Vision Patrick ay nasa waiting area sa likod. So it's time for Fast Buddy. Give me 20 seconds on the clock, please. Here we go, Glyza. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-popular noong nasa high school ka? 4. Nakakailang boyfriend ang babae bago niya ma-meet ang taong para sa kanya? 3. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay. Bahain. Ano ang kailangan kapag maglalaro ng palo sebo? Bola. Nagbibigay ka ng tulong sa mga taong... Mahirap. Let's go, Glyza!
On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-popular noong high school? Sabi mo 4. Nandiyan ba ang 4? Ayan. Nakakailang boyfriend ng babae bago ma-meet ang taong para sa kanya? 3. Sabi ng survey. Yeah. Next one. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay-bahain. Nandiyan ba yan, survey? Meron. Very good. Anong kailangan para maglaro ng palo sebo? Bola. Nandiyan ba ang bola? Walang bola. Nagbibigay ka ng tulong sa mga taong mahihirap. Ano sabi ng survey natin? Nice one. Good start. Good start, Pwede na Trevor. rin. Thank you, Good start, thank you. Liza. Good start. Let's welcome back, Patrick. Patrick, so si Glyza ay nakakuha ng 84 points, meaning 116 to go. Patrick, at this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Glyza. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-popular noong high school ka? 8. Nakakailang boyfriend ng babae bago ma-meet niya ang taong para sa kanya? 2. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay. Pass. Ano ang kailangan kapag maglalaro ng palo sebo? Damit. Nagbibigay ka ng tulong sa mga taong blank. May hirap. Nagutom. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay. Makalat. Let's go, Patrick. Nagbibigay ka ng tulong sa taong nagugutom. Tama. Sabi ng survey dyan ay, top answer ay mahihirap. Yan ang top answer. Ano kang kailangan para pag naglalaro ng palo sebo? Sabi mo, damit. Ano kaya klaseng damit yan? Nandiyan ba ang damit? Walang damit. Siyempre, top answer dito yung kawayan. Yung aakitin. Reklamo ng ordinaryong Pinoy sa tinitirhan nilang bahay, makalat. Makalat. Sabi ng survey dyan, Hoy, ang top answer maliit, masikip. Nakakailang boyfriend ng babae bago ma-meet ang taong para sa kanya, 2 sabi mo. Ang sabi ng survey? Wow. Ang top answer ay 3, nasagot din ni Glyza. On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-popular nung high school? Sabi mo 8, ang sabi ng survey. Ang top answer ay 5. Anyway, congratulations, Patrick. You guys still won 100,000 pesos. Feeders on the floor. Let's welcome back, of course, ang masters natin. Maraming salamat. Thank you for being here. Coach J, nako, nagsimula na kayo ng Stars on the Floor. I'm sure maraming mga nag-aabang na mga paparating ninyo, mga performances. Kaya good luck to the whole team. Stars on the Floor every Saturday at 7:50. Bukas na. pagkatapos ng Pepito Manaloto. Ayun po. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes. Araw-araw na mag-aahatid ng saya at premyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Feud.